Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Insight Fusion. Ngayon tatalakayin ko sa inyo ang tinatawag na acquisitive prescription. Narinig mo na ba ang salitang acquisitive prescription? Sa simpleng salita, ito ang paraan kung paano maaaring mapa sa iyo ang isang lupa o ari-arian sa pamamagitan ng matagal na paggamit at pag-occupy nito kahit hindi mo orihinal na pag-aari. Oo, tama ang narinig mo. Kapag matagal mo nang ginagamit ang isang lupa, tinitirhan, sinasaka o inaalagaan ito na para bang iyo na, maaari kang kilalanin bilang legal na may-ari sa mata ng batas. Basta't natugunan mo ang mga kondisyon. May dalawang uri ito. Una, ordinary acquisitive prescription. Nangyayari ito kapag ginagamit mo ang ari-arian sa paniniwalang iyo ito at meron kang just title tulad ng deed of sale o dokumento. Kahit kalaunan ay malaman mong may depekto pala ito. Basta ginamit mo ito ng tuloy-tuloy, walang ibang nagkiklaim at hayagan mong ginagamit sa loob ng 10 taon, maaaring mapasa iyo na ito. Halimbawa, si Aling Rosa ay bumili ng lupa mula sa isang tao na nagpapakilalang tunay na may-ari. May hawak siyang deed of sale na pirmado at notaryado, kaya buong akala niya ay legal at maayos ang transaksyon. Itinayo niya ang bahay niya sa lupa at doon na siya tumira. At tuloy-tuloy niyang ginagamit ang lupa sa loob ng mahigit 10 taon at walang ibang nagkiklaim o kumontra sa paggamit niya rito. Pagkatapos ng ilang taon, nalaman niya na may depekto pala ang hawak niyang dokumento. Hindi pala tunay na may-ari ang nagbenta sa kanya, pero dahil ang ginawa niya ito ng may mabuting loob or good faith at may just title at sa loob ng mahigit 10 taon ay tuloy-tuloy at hayagan niyang ginamit ang lupa, maaari na niyang i-claim ito sa ilalim ng ordinary acquisitive prescription. Pangalawa, extraordinary acquisitive prescription. Ito naman ay kung saan wala kang titulo o dokumento at alam mong hindi talaga iyo ang ari-arian pero ginamit mo ito nang walang humahadlang o kumukontra sa loob ng 30 years. Kahit wala kang pinanghahawakang papel, kapag umabot ng 30 years ang tuloy-tuloy mong paggamit, maaari mo na rin itong iparehistro sa iyong pangalan. Halimbawa, si Mang Juan ay matagal nang naninirahan sa isang bakanteng lupa. Wala siyang hawak na titulo, pero walang nagkiklaim nito. Siya na rin ang nagbungkal, nagtayo ng bahay at nag-alaga sa lupa. Ngayon, lumampas na sa 30 years ang tuloy-tuloy, tahimik at hayagang paggamit niya sa lupa. Kaya ayon sa batas, maaari na niyang i-claim ito sa ilalim ng tinatawag na extraordinary acquisitive prescription. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng lupa ay pwedeng mapasailalim sa ganitong proseso. Ang mga lupaing pag-aari ng gobyerno o public domain ay hindi pwedeng mapasakamay ng pribadong tao sa ganitong paraan. Kaya kung sa tingin mo ay matagal ka nang gumagamit ng isang lupa o ari-arian, legal man o hindi ang simula, mainam na kumuonsulta sa isang abogado upang malaman kung pwede mo na ba itong i-claim sa ilalim ng acquisitive prescription. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.